diwang mapangla. Kapag nalanta ang araw, lungkot mo ay babala. Kapag lumuha ang buwan, kadiliman ay kagapang. Sa isang payapang kaharian na ang ngalan ay Berbanya, namumuno ang isang magaling at maginoong hari, si Haring Fernando. Kasama niyang namumuno ang kanyang kabiyak na si Reyna Valeriana, isang mapagmahal at minamahal na reyna ng Berbanya. Silang dalawa ay biniyayaan ng 3 binatang matitikas na sa paglaon ng panahon ay naging mga pantas. Si Don Pedro na panganay ay may tindig na pagkainam. Si Don Diego naman ay malumanay, habang si Don Juan naman ay may pusong ginintuan. Isang gabi nang mahimbing na natutulog si Don Fernando, napanaginipan niya ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Di umano, ito'y nililo at pinatay ng 2 tampalasan. Juan! Naku, mahal ko, ano ba ang nangyari sa iyo? Sakit mo po, Haring Mahal, ay bunga ng sangipan. Mabigat man at maselan, may mabisang gamutan. May isang ibon na ang pangalan ay Adarna, na pag ito'y narinig mong kumanta, ang sakit mo ay mawawala. Matatagpuan ito sa bundok ng Tabor, kung saan makikita ang Piedras Platas, punong tirahan ng Adarna. Aking ama, hahanapin ko ang ibong Adarna sa bundok ng Tabor upang ikay gumaling na. Pedro, anak, hayaan mo na. Ayokong mawalan ng anak. Mas lalong ayaw kong mawalan ng ama! Siya'y nagdala ng kabayo papunta sa kabundukan ng Tabor. Siya'y naglakbay sa kabundukan na higit sa 3 buwan bago narating ang bundok Tabor, kung saan makikita ang Piedras Platas, punong tirahan ng ibong Adarna. Kay malas naman ito, namatay pa ang kabayo ko. Hanggang sa Natanaw ko na ang Piedras Platas. Napakaganda ng kapaligiran, lalong-lalo na ang punong kahoy na ginto. dumating ang ibong Adarna at nagsimulang umawit. Sikat sa silanganan, ang hangin galing kung saan lihim nito ay aapaw, aangos diwang mapangla. Kapag nalanta ang araw, lungkot mo ay babala. Kapag lumuha ang buwan, kadiliman ay kagapang. Tuluyan na ngang nakatulog si Don Pedro.
Matapos umawit ang ibong Adarna, ay may ugali itong magbawas. At si Don Pedro ay napatakan ng dumi ng ibong Adarna at tuluyan. Kaso na kaya si Don Pedro? May pag-asa pa kayang gumaling ang hari? Don Diego, Don Diego. Kay tagal lang nawawala ang iyong nakakatandang kapatid. Panahon na ikay pumunta sa bundok ng Tabor at hanapin ng iyong kapatid at ang makakagamot sa iyong ama. Hindi ko kayo bibiguin. Kayang-kaya ko ito. Naglakbay si Don Diego patungo sa bundok Tabor na hindi nagpaalam sa kanyang mga magulang. Inabot ng 5 buwan ang paglalakbay ni Don Diego bago nakarating sa patutunguhan. Nagdaan pa ang ilang oras bago niya matunton ang punong kanyang hinahanap. Ano bang laking hiwaga? Punong ganda yung nakakaakit sa mata. Malalim na ang gabi. Ako'y mamamahinga muna. Tulad rin sa nangyari kay Don Pedro'y naging bato din si Don Diego. Mahal ko, masama ang kutob ko kina Don Pedro at Don Diego. Ito ba dapat ang gawin natin? Aking pinakamamahal na ama at ina. Nais ko pong hanapin ang ibong Adarna. Gayon din ang aking mga kapatid si Don Pedro at Don Diego. Masakit man sa kalooban ni na Don Fernando at Doña Valeriana na mawalay ang pinakamamahal nilang anak ay wala silang magawa dahil sa paghahangad ni Don Juan. Iho, tulungan mo ako. Ako'y gutom na. Ito, tinapay. Baon ko sa aking paglalakbay. Salamat. Ano po may pag-iingipod ko sa inyo? Paano ko makikita ang Adarnang napakaganda? Pagpunta mo sa Piedras Platas, pumunta ka muna sa isang dampang maliit. At ikay kumato at iyong kasagutan ay masasagot. Maraming salamat po. Teka, may isa pa akong bilin. Baunin mo ang pagtitiwala sa iyong sarili para hindi ka mag-iisang buhay na to. Tanggapin mo itong tinapay na ito bilang aking pasasalamat at malayo pa ang iyong lalakbayin. Ay, hindi na po. Hindi ko na po maaaring bawiin ang aking naibigay na. Maraming salamat, Ginoo. Maraming salamat din po. Nagdaan pa ang ilang oras bago niya matunton ang punong kanyang hinahanap. Nang nakarating na si Don Juan sa Piedras Platas, sinunod niya ang ipinayo ng matandang ermitanyo. Tumuli ka. Tulungan mo ako sa aking pagkain. Ano ba ang may paglilingkod ko sa iyo? May isang ermitanyo na nagsabi sa akin na ako'y pumarito at ikaw'y tanungin. Don Juan, ang mahiwagang ibon ay may kanto na wala pang nakatal.
Sa dinami-dami ng sumubok kalabanin ng ibong Adarna, at lahat sila ay nabigo. Ikaw pa kaya? Gagawin ko lahat alang-alang lang sa aking ama. Nang sa gayon, pumunta ka sa ginitoang punong kahoy ng Piedras Platas na siyang tirahan ng ibong Adarna. Ito, tanggapin mo ang aking ilok. Ito ang 7 dayak na gagamitin mo sa 7 pag-awit ng mahiwagang ibon. Sa bawat pag-awit ng ibon, ay hihiwain mo ng labakang ito ang iyong palad at papatakan mo ng isang dayak. Ito ang ginitong sintas na gagamitin mo panghuli ng ibong Adarna. Don Juan, ikay humayo na sapagkat ito ang oras ng pagdating ng mahiwagang ibon. Nandito na ang ibong Adarna. Ang sikat sa silanganan, ang hangin galing kung saan lihim nito ay aapaw, aangos diwang mapangla. Kapag nalanta ang Ano to? lungkot mo ay babala. Kapag lumuha ang buwan, kadiliman ay kagapang. May sama naman ang lasa nito. Maraming salamat, kami ay iyong nililigtas. Pauwi na ang 3 sa kaharian. Isang masamang balakin ang nabuo sa isipan ng nakakatandang kapatid na sinang-ayunan sa bandang huli ng 2 kapatid. Aking ama, kami naririto na at dala ang ibong makakapagpagaling sa iyong sakit. Nasaan si Don Juan? Ama, hindi po namin alam kung nasaan ang aming kapatid. Ngunit kami po ay bumalik upang ikay gamutin. Yan baga ang ibong Adarna. Kay pangit pala niya. O ibong Adarna, ikay kumanta na! Ang ibon ay di kumanta sapagkat napagtanto niyang tunay na may-ari sa kanya ay sa palasyo ay wala pa. Prinsipe, malala ang iyong sugat. Hayaan mong gamutin ko ito. Maraming salamat po. Ako'y babalik na rin sa Berbanya. Ama, ako'y naririto na. Anak ko, ako'y maligaya sapagkat nandirito ka na. Nang nakita ng ibong Adarna si Don Juan, ito'y biglang kumanta at gumanda. Mahal ko, ano na ngayon ang iyong pakiramdam? Gumaling na ako. Mabuti na ang aking pakiramdam. Don Pedro at Don Diego, ano ang pumasok sa isipan niyong dalawa at ginawa ito sa sarili niyong kapatid? Hindi ito katanggap-tanggap. Dahil dyan, tatanggalan ko kayo ng kapangyarihan dito sa Berbanya at ipapatapon ko kayo sa malayong lugar. Ama, huwag na po kayong magalit. Ang mga kapatid ko ay aking nang napatawad at sana'y patawarin niyo na rin sila.
Ako'y nakakasigurado na hindi na sila gagawa ng anumang hindi ka nais-nais. Dahil ito ang iyong kahilingan, Don Pedro at Don Diego, kayo ay aking pinapatawad. Pero sa susunod na mangyari ulit ito, kamatayan na ang hatol ko sa inyo. Napagkasunduan ng magkakapatid na babantayan nila ang Adarna. Tigta 3 oras sila sa pagbabantay. Maayos na sana ang lahat, ngunit pagkagising ni Don Juan, tumambad sa kanya ang bukas na hawla ng ibong Adarna. Naku, asan na ang ibong Adarna? Gawa na naman siguro nito ng mga kapatid ko na sila Don Pedro at Don Diego. Bago mitak ang umaga, si Don Juan ay umalis na upang pagtakpan ang ginawang kasalanan ng mga kapatid. Nasaan ang ibong Adarna? Ama, di po namin alam. Ang alam lang namin ay si Don Juan ang huling nagbantay sa ibong Adarna. Mga anak, hanapin niyo si Don Juan at iuwi niyo siya dito sa palasyo. Mga bukid, burol at bundok, bawat dako'y sinalugsog upang hanapin si Don Juan, ngunit sila'y walang nakita. Wala si Don Juan. Pagod na ako. Nasaan na kaya siya? Hanggang sa nakita na rin nila si Don Juan sa Armenyang kabundukan. Uy! Si Juan! Kung ibig niyong wag nang balikan ang ating mga magulang, pabayaan niyo na sila sa Berbanya at dito na tayo tumira sa Armenia. Tuklasin nating 3 ang ating kapalaran sa ibang kaharian. Masaya silang naninirahan sa Armenia nang ipasyang akyatin nila ang bundok na hindi pa nila nahahalughog. Ang balong ito ay mahiwaga. Ihugos niyo ang taling ito ng dahan-dahan. At wag na wag niyo itong bibitawan hanggat di pa ako nakakababa. Kay tagal naman itong si Juan. Ano na kaya nangyari sa kanya? Nang nakarating si Don Juan sa loob ng balon, siya ay namangha sa ganda ng palasyong gawa, sa ginto at pilak at lalong-lalo na sa ganda ni Doña Juana. O mahal na prinsesa, ang ganda mo ay nakakasilaw. Gusto ko may paramdam sa iyo ang aking tunay na pagmamahal. Tanggapin mo ang aking puso. Puso yan pag naglahoy nagtaksil ka sa akin. Hindi kita pagtataksilan sapagkat ikaw ang aking buhay. May isang higanting magbabantay sa akin. Kailangan ko siya matalo bago ako lumako sa iyo. Kung gayon, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Who let the princess out of her room? How did he catch my hand? Impossible! Catch my hand. Natapos ko na ang higanting bantay. Ngayon, balak kitang iuwi sa aming kaharian. Bago mo gawin iyan, ang hiling ko sana iyong iligtas ang aking kapatid na si Prinsesa Leonora mula sa serbente yung babantay sa kanya sa isang palasyo. Para sa iyo, aking isasakatuparan ang iyong kahilingan. Leonora! Sino ka ba at ano ang iyong kailangan? Magandang prinsesa,
Ako si Don Juan. Ako ang magliligtas sa iyo laban sa serpenteng nagbabantay sa iyo sa inyong kaharian. Walang taong matino ang lalaban sa serpenteng nagbabantay sa akin. Kung mahal mo pa ang buhay mo, tumakbo ka na paalis sa palasyong ito. Hindi ako natakot sapagkat alam kong tama ang aking gagawin. Serpiente, lumabas ka at ako'y harapin! Don Juan, ang iyong tapang at lakas ay aking nahangaan. Prinsesa kong mahal, halika na at umalis tayo dito. Umiral na naman ang inggit kina Don Pedro at Don Diego sa kanilang bunsong kapatid nang muli itong magtagumpay sa pakikipagsapalaran sa ilalim ng balon. Dagdag pa rito si Leonorang pagkaganda na bumihag sa puso ni Don Pedro. Teka! Juan, ang aking singsing ay aking naiwan. Paano na iyan? Huwag kang mag-alala mahal sapagkat aking kukunin ang iyong singsing. Dahil sa selos, suklam na suklam si Don Pedro sa kanyang bunsong kapatid at nagawa niyang Mga anak! Matagal ko na kayong hinihintay. Asan si Juan? Ama, walang burol, nayot, bundok ang hindi namin nahalughog. Isiniyasat namin ang bawat tumok, sapa, batis at ilog. Ngunit hindi namin nahanap ang iyong minamahal na si Don Juan. Hindi ito maaari. Ama, sila po ay magkapatid na prinsesang sa balon po tumitira. Sila ay aming iniligtas mula sa kapahamakan. Si Leonora ang aking minamahal, at si Don Diego naman ay nais ipakasal din kay Doña Juana. Hari, mahal, hiling ko pa sanang ipagpaliban mo na ang kasal, sapagkat ito ang aking panaka na mabuhay mag-isa. Simula noong mamatay ang aking ama't ina. Ang iyong kahilingan, Doña Leonora, ay aking tinatanggap. Ikaw naman, Doña Juana, maghanda ka na at sa ikasyam na araw ay kakasal ka kay Don Diego. Mga kawal, dali niyo si Doña Leonora at Doña Juana sa kanilang mga silid. Aking alagang lobo, puntahan mo si Don Juan, aking bibi, at siya'y gamutin. Siguraduhin siya'y nasa mabuting kalagayan bago umalis. O lobo, ikay humayon at magpadali upang siya'y iyong maabutan. Masusunod po. nanumbalik ang lakas ni Don Juan matapos siyang gamutin ng lobong alaga ni Leonora. Mahal na prinsipe, hanapin mo si Maria Blanca sa kahariang Kristo.
Salinas at kalimutan si Doña Leonora. Ang payo ko ay para rin sa iyong ikakabuti. Ginoo! Ginoo! Ako'y iyong tulungan. Nais ko sanang pumunta sa Reinos de los Cristales. Ngunit hindi ko alam kung saan ito naroroon. Ang bundok na iyong paroroonan ay nasa ikapitong hanay. Doon ay may ermitan yung susalubong sa iyo. Ang baro na ito ay ipakita mo sa kanya. Kaya humayo ka na't baka ikaw ay didilimin pa sa daan. Maraming salamat po. Leonora, aking giliw! Pakiusap! Buksan mo ang pinto! Ika'y hindi ko matatanggap bilang aking kabiyak. Ako'y maghihintay kay Don Juan na aking tunay na mahal. Kahit ilang taon pa ang dumaan, ako'y maghihintay. Natanggapin mo rin ang aking pagmamahal. Ginoo! Umalis ka rito! Layaan mo ako! Hindi ako tumatanggap ng estranghero! Ginoo, may ibibigay ako sa inyo. Ako'y nagagalak na aking nakita ang barang ito. Patawad sa aking ina. Ano po ba ang paglilingkod ko sa inyo? Marangal na ermitanyo, nais ko pong pumunta sa Reinos de los Cristales. Ang kaharian na walang kasing ganda. Kaibigang Agila, maaari mo bang dalhin ng ating kaibigan sa Reino de los Cristales? Masusunod, Ginoong Ermitanyo. Narating ni Don Juan ang kahariang Kristalinos sa tulong ng agilang alaga ng ermitanyo. Unang pagkakita ni Don Juan kay Doña Maria Blanca ay nabihag na ang kanyang puso. Nang pagligo ng marikit na prinsesa, agad niyang kinuha ang damit nito at niyakap na waring isang sanggol. Sino ang pastangan ang kumuha ng aking damit? Sa oras na malaman ko kung sino ka, humanda ka sa parusa na ibibigay ng aking amang hari. Mahal na prinsesa, o sana'y patawarin mo sa akin na gawang kasalanan. Handa akong harapin ang anumang parusang ipapataw mo sa akin. Sa tingin mo ba'y marapat kang patawarin? Sana po'y mapatawad ninyo ako. O Maginoong Prinsipe, ika'y tumayo na, pagkat ika'y aking pinapatawad. Ngunit magtapat ka sa akin, sa anong bayan ka nagmula. O ba't halang walang kasing ganda, kumetong tumapak sa lupa. Ako si Don Juan, ang anak ng Berbanya. Ikaw marahil si Doña Maria, ang mutya ng Cristalinos. Ako nga si Doña Maria, ang anak ng hari ng Cristalinos, si Haring Salermo. Kanyang ipinasyal si Don Juan sa kaharian ng Cristalinos. At sa kalagitnaan ng kanilang paglilibot-libot, sinabi ni Don Juan ang kanyang pakay. O Prinsesa Maria, unang tingin ko pa lang sa iyo, ako'y nabiyag mo ng totoo. Ang pag-ibig ko sa iyo ay tunay at totoo. Sana'y iyong tanggapin. Don Juan, ang nararamdaman ko sa iyo ay ganun din. Kung gayon, ikaw ay maghanda sapagkat ipapatawag ka ni Ama. Lagi mong tatandaan na ako'y nasa tabi mo lamang. Laging aagapay sa iyo. At pinatawag ni Haring Salermo si Don Juan sa kanyang palasyo. Mahal na hari, ako po si Don Juan. Nanggaling pa po ako sa kaharian ng Berbanya. At nandito po ako upang ipahayag ang pag-ibig ko sa inyong pinakamamahal na anak na si Doña Maria Blanca. Kung gayon, ihanda ang iyong sarili. Ang aking walang hiling, ang bundok na ito'y patagin. Ngayong gabi taniman ng trigo, ngayong gabi patubuhin. Ngayong gabi anihin, sa gabi ding ito'y gawing tinapay. Upang ang tinapay ay nasa hapag o bukas ng almusal.
Ang unang hiling ng hari ay nagtagumpay sa tulong ng kapangyarihan ni Doña Maria Blanca. Pagkagising ni Haring Salermo, tumambad sa kanya ang isang platito na puno ng tumpok-tumpok na tinapay. Ang pangalawang pagsubok, huliin mo ang dalawang negrito na at pinakawalan sa kabundukan. Masusunod, mahal na hari. Ayun o! Sa huling pagkakataon, ipinatawag ni Haring Salermo si Don Juan upang ibigay sa kanya ang kanyang huling hamon. Don Juan, anak ng Berbanya, ako'y pinahanga mo sa iyong katalino at kakayahan. Ngayon ibibigay ko ng muling hamon. May 3 silid dyan. Piliin mo ang iyong pakakasalan. Ito, andito ang aking mahal. Don Juan, ika'y maghanda sapagkat may masama akong balita. Ang ama ko ay nagpasya na ipakasal ka sa aking tiya na nasa Inglaterra. Kung kaya't tayo na at humayo papalayo kay ama. Nalaman ng hari na tumakas sina Don Juan at Doña Maria sa kaharian. Abulin at takmin sila. Bilisan mo. Ano, lalapit ka? Kayong dalawa ay di magkakatuluyan. Pagdating ni Juan sa kanyang sinilangan, si Maria ay makakalimutan at sa iba papakasal. Makalipas ang maraming araw, si Haring Salermo ay nagkasakit at tuluyan ng namatay. Matapos ang matagal na habulan, pansamantalang itinigil ni Don Juan sa isang nayon si Doña Maria. Mahal ko, ako muna ibabalik sa Berbanya upang magbigay alam na tayo magpapakasal. Babalikan kita at pangako, hindi kita malilimutan. Mag-ingat ka, mahal. Ako'y maghihintay sa iyong pagbabalik. Pangako. Ngunit dahil sa sumpa ni Haring Salermo, nakalimot si Don Juan sa kanyang pangako kay Doña Maria. Ama! Don Juan, anak, matagal kitang hinanap. Don Juan, aking mahal! Ako'y maligaya at pagbalik ka sa akin. Amang hari, ako po'y magpapakasal kay Don Juan. Siya po ang aking tunay na mahal. Kung gayon, kayo ay kakasal sa makalawa ng linggong ito. Habang nagsasaya ang bayan ng Berbanya, may isang puso ang tumatangis dahil sa hinagpis. Sa Leonora, ako yung sinising. Maraming salamat, Don Juan. Nagsadya sa palasyo si Doña Maria, sakay ang isang magarang karosa at suot ang isang kasuotan pang-emperatris, at siya ay naganda ng palabas tungkol sa pag-iibigan nila ni Don Juan upang muli siyang maalala nito. Maligayang pagdating, Emperatriz. Anong galak namin kayo naparito? Ano ang may paglilingkod namin sa inyo? Ako'y nandito upang maghandog ng munting palabas para sa ikakasal ng magkasintahan dito sa palasyo. Sa bawat palo ng negrita sa kasama nitong negrito, si Don Juan ang nasasaktan. Ngunit kahit anong sakit ay wala pa rin siyang maalala.
Si Doña Maria ay nagbanta at handa ng pakawalan ang negrito at negrita upang gunawin ang palasyo. Kalaunan ay biglang nagbalik sa alaala ni Don Juan ang kanyang sumpa kay Doña Maria. Maria, ikaw nga ang mahal ko. Ama, si Doña Maria ang aking papakasalan sapagkat siya ang tunay kong mahal. Kung gayon, kakasal kayo bukas na bukas din. At isang araw, 2 kasalan ang nagaganap. Sabay ikinasal ang magkapatid na si Don Juan at Don Pedro sa kanilang mga iniibig. Mabuhay ang mga bagong kasal! Naiwan ang Berbanya sa pamumuno ni Don Pedro at nagbalik naman sina Don Juan at Doña Maria sa kahariang Cristalinos upang doon magsimula ng bagong buhay. Pinamunuan nila ang kaharian ng Cristalinos ng mapayapa kaya't di nagtagal ay minahal sila ng mga tao rito. At diyan nagtatapos ang makulay na buhay ng 3 magkakapatid. Ngayon at hanggang wakas.